Hello teachers! Again, congratulations po sa mga gumagraduate lamang po ng ilang araw sa as an teacher, no? Grabe ang dami-dami ng mga teachers dito sa Pilipinas at nakaka-proud na kahit sa mga daming pinagdaanan ng mga teachers, marami pa rin ang nagpe-pursue ng teaching. Kaya in this video po, I'll be sharing with you on how to pass and to apply a private school na pagiging isang guro as a newbie, like no experience po. Kasi I'll be sharing with you as well based on my experience. So if you're new to my channel, please don't forget to like, share, subscribe, at i-hit yung notification bell below para mag-updated po kayo in every videos na ina-upload ko. Kaya no more for the chicas, let's get started. So again, in this video, i-share ko po sa inyo kung paano ba papasa bilang isang kakagraduate lamang na student sa isang paaralan, no? So ang dami-dami na ngayong mga teachers dito sa Pilipinas. So I know some of you really want to pursue your teaching career pagkatapos ng pagka-graduate niyo, which is same thing na nangyari po sa akin before. So, paano bang mag-apply ng mga private school? So first, unang-una po, alamin niyo po kung ano ba ang mga date of hiring ng schools. So, sa kadalasan po sa mga private school is nag-hire po sila ng mga new teachers for the next school year, most especially po in the month of March or month of May. So, yan talaga ang mga hiring season dito sa Pilipinas ng isang private school teacher. So, yan po una, know the date kung kailan po mag-hiring po or yung hiring season. Okay, pangalawa, know the place. So, bakit ba kailangan natin alamin yung lugar kung saan tayo mag-a-apply? Kasi dito po talaga yung very most kinukonsider ng mga employer. Most especially na kung ikaw ay isang teacher na malayo ang lugar mo sa ina-applyan mo sa iyong tirahan, of course, mas ikikater nila yung mga malalapit lamang po na lugar na kung saan na hindi na kailangang mag-travel pa ng ilang oras papunta ng school. Kasi bakit? Kinukonsider po nila yung mga darating yung araw na, of course, as a teacher, mapapagod po tayo sa dami ng mga workload, sa dami ng mga preparation a night before sa day ng duty mo. So, of course, darating talaga ang araw na mapapagod talaga tayo or yung cost ng mga late. So, consider the place po kung saan po kayo or tayo mag-a-apply. Okay? So, third, ano ba yung third? Isa sa pinakamahalaga po. Know your specialization. Yan. Bakit ba mahalaga na master natin ang subject natin? Dahil, of course, meron po tayong tinatawag dito na demonstration po. Kapag tayo po ay nag-a-apply ng mga private school, hinding-hindi po talaga mawawala yung pagde-demo. So, dapat ay master natin yung mga topics na ating ibibigay, no? Ilalahad sa mga yung panel or yung mga higher position po sa during po talaga sa pagde-demo. So, yan. Pangatlo. So, ano ba yung pang-apat? So, yung pang-apat po, hindi po talaga kailangan na marami ka ng experience, no? As a newbie po talaga sa teaching profession, hindi naman po talaga natin masasabi na lahat ay perfect na, no? So, marami pong mga lessons tayong mararanasan, marami po mga rejection. So, that is normal po. So, through that rejection po na na-experience nyo, yan po yung way kung saan po kayo mag-i-improve. Okay? So, yung panglima, ano ba yung panglima? So, ang panglima po is hindi po talaga kailangan is yung very, very ang galing mo na sa English. So, hindi po. Ang importante lang talaga, you know how to respond the question during po sa mga interview. So, yan po ang mga isa sa pinakamahalaga. At ang yung pang-anim po, ano ba yung pang-anim? Dapat po, alam mo kung ano talaga ang gusto mo sa iyong sarili. No? Hindi lang pwede na nag-apply ka lang ng edu
or hindi lang pwede na nagti-teacher ka lang pagkatapos mong graduate dahil nape-pressure ka sa mga tao na nasa paligid mo na, uy, bakit siya hindi pa nagtuturo? Uy, bakit siya nagtuturo na, ganyan. So, hindi po yan kailangan po. Ang kailangan nyo lang po talaga is alamin nyo kung kailan na po talaga kayo ready pagdating po sa pagtuturo. Kasi po, napaka-big difference po talaga yung in real life na po or yung nasa field na po tayo sa pagtuturo compared po lang sa nung time is tayo pa lang ay nag-aaral. Napakalaki pong difference. So, dapat is alamin natin sa sarili natin na handa na ba talaga ako? Ito na ba talaga ang gusto ko? Handa na ba talaga akong magturo? Yan, kasi ang dami-dami pa talaga nating mararanasan talaga sa pagtuturo bilang isang guro, no? Kahit hindi malaki ang sweldo, basta nandun yung passion, ang passion sa pagtuturo. So, yan talaga yung magtutulak sa iyo na gusto mo talaga ang trabaho mo. Yan, kasi po, sa private school talaga, sa totoo lang, hindi po talaga malaki ang sweldo, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. So, most of the rate po sa teaching po dito sa Philippines in private school, nasa 10. Pinakamababa na yon, ang iba nga, nasa 8,000 monthly. Meron pang iba yung 15,000. Yung 15,000 po, yan na po yung sa mga big school na. Pero kung sa small school ka pa lang nagsisimula, ay nako, hindi talaga malaki ang sahod mo. So yan, i-consider mo yan. Kaya mo ba talaga kung ganyan ang sahod na kinukuha mo every month or every second week of the month? Kasi minsan po is twice sila magsasahod. So yan, consider that as well. So, yan po muna as of now yung mga steps na basic steps on how to apply in a private school na wala pa talagang experience. So, I hope this video po na nakatulong po sa inyo. And then, if you want more about contents on how to apply in a private school or anything in terms of teaching profession po, don't hesitate to comment down below kasi po gagawan po natin yan ng mga iba't iba pang content. So I hope this video po is nakatulong sa inyo, and please don't forget to like and share, subscribe in my YouTube channel, and see you in my next vlog. Bye! Naku! Don't forget to like and share, subscribe in my YouTube channel dahil nagpapag-Gcash po ako at every end of my video. So ano lang ba ang gagawin ninyo? Of course, comment your name and your Gcash number. At huwag niyo pong kakalimutan na i-subscribe ang YouTube channel ko. So kailan ba mangyayari or sino ba at paano ba natin malalaman kung sinong mananalo? Huwag po kayong mag-alala dahil at the end of every video ko na ina-upload sa YouTube channel ko is doon ko po i-announce kung sino po ang winner ng 100 pesos. So, 30 100 pesos ang mabibigyan po ng pag-Gcash. So, good luck and see you in my next vlog. Bye-bye!